Ako po si Esther Saberdo, isang manininda. Bago po ako naging isang manininda, ako po ay isang beautician. Nagmamanicure, nagpe-pedicure, naggugupit, nagkukulay, nagre-reband. All around po. Yun po yung aking ibinuhay sa aking mga anak. Habang sila ay lumalaki, dahil single mom nga po ako, nagsumikap po ako na mapag-aral sila. Sa abot lang ng aking makakaya, ano po. Naisipan ko rin po noon na mag-abroad sa dahilang, siyempre po lumalaki na po yung mga anak ko, kakailanganin sa pag-aaral nila. Sa Saudi, naging maganda naman po ang aking pag-a-abroad noon. Kaya lang, kailangan ko rin po talagang tumigil sa pag-a-abroad dahil nakikita ko na kinakailangan ako ng aking mga anak. Bago ako nag-umpisa na magtinda, marami po akong pagsubok na pinagdaanan. Kasama na po doon, syempre, yung pag-aaral po ng aking anak, na kung saan kailangan masustain ko ang kanyang pangangailangan. At syempre po, maski yung aming pangungupahan sa bahay, kuryente, tubig, kadalasan, wala akong pangbayad sa bahay. Minsan napagsasalitaan ako ng may-ari, ano ba yan? Hindi ka na nakabayad ng nasa oras. Pagka ganyan ka ng ganyan, ikaw ay maghanap-hanap na ng malilipatan. Makikiusap ako at sasabihin ko na bayaan niyo po, sisikapin ko sa mga susunod na araw na hindi na mangyayari. Napakahirap pong mag-umpisa dahil ilang tindahan na po ang kakumpetensya, ano po. Yung aking pong tindahan ay barong-barong lang. Ako, tagpi-tagpi na may trapal-trapal lang, ganyan. Minsan may nagsasabi pa sa akin, ay nako, Esther, sabi nung may-ari dyan sa tapat natin, ano ba yung tindahan mo? Parang nasa squatter daw. Dito po ako nagsimula sa tindahang ito. Nakita nyo naman, maski ang bubong ay napakababa. Hindi po sementado. Pag ganito pong umuulan, nako, nakasisiguro kayo na basa din po ako sa loob, no? Halos mga 4 na taon din po akong nagtiyaga at nagtinda sa lugar na ito. Ayan. Alam niyo po, ito, may nagsabi sa akin, ba't hindi ka lumipat kina Ate Loida? Meron na yan CR, meron yung kumpleto ba? Sabi ko, naku, mahal dyan. Pero itanong mo muna, baka makatawad ka, sabing ganyan sa akin. Di nag-try po ako. Praise God. Binigay naman po sa akin. Yung kaya ko lang, ano po. Sa buhay po natin, sabi nga po nila, opportunity knocks once, di po ba? Kaya naman, nung dumating yung pong Grameen, Pilipinas po, sa lugar namin, actually ako po yung unang napagtanungan kung nais ko daw po na sumali sa isang microfinance. Nagtiwala po sa akin ng Grameen, Pilipinas po. Pinush nila na ako yung makapag-avail ng Eco Store. Natutuwa po ako sa Grameen,
Philippines dahil sila po yung nag-provide ng lahat. Magmula sa pinakamaliit na kailangan mo hanggang sa pinakamalaki, pati sa cash. Yung sa regular loan, siyempre po, para pandagdag sa aking paninda, no. Ang mahal po ng bigas, ang mahal ng mantika, talagang nagkaroon po ako noon para itinda. Kaya, sabi ko, glory to God. Nagkaroon po ako ng mga ganong paninda. Sabi nung iba, uy, lumalaki na tinda mo, tira, may mga ganyan-ganyan ka na. Saan ganyan? Huwag po sanang magsawa ang Grameen at ang Dana Asia na magbigay ng pagkakataon sa mga katulad namin na gusto rin na umasenso. Yung mula sa wala na unti-unti magkaroon ng pag-asa.